The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mga pinagalampot naman sa inyo mapuluyan nining aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Pero inyo alagad Pastor Pertal Paraki nag-agdagit sa inyo stingation sa pagbuilog sa akon sa sulod sining 30 minutos sa magapamalandong kita sang putli kaghamili nga mga pulong sa aton Ginoo. Tinapay sang kabuhi ang kabakot ko, nagahatag sang kusog sa kay Jesus ang pagdaog, ang tinapay sang kabuhi ang paglaong ko, tinapay sang buhi. Ang mga pulong sa aton Ginoo para sa aton sing adlaw makita ini sa mga Salmo kapitulo 31 versikulo 9. Nagasiling ni kabayan sa kasulatan. Kaluoy ako o Ginoo, kayari ako sa kalisdanan. Ang akon mga mata nagapalang huyos sa kalisod. Ang akon kalag, kang akon lawas man. Kaya ang akon kabuhi nagahagas sa kasubo. Kang akon mga tuig sa panghayhay. Ang akon sug nagakadula apang sang akon kalautan, bangod sang akon kalautan. Kang akon mga tulan nagakamudmod. Bangod sang tanan kong kasumpong, nanging kahuluyan ako. Sa akon mga kaingod sing lakasigid, kadlukan sa akon mga kilala. Ang akon nakakita sa akon sa gwa, nagapalagyo gikan sa akon. Mga biyanin basa na akon sa inyo sa Salmo Kapitulo 31, nagasugi na ni sa mga ginagyan ni David. Hindi hamak ng ginagyan. Kaglaban-laban sini, bunga man sa iya, grabe man niya pagpakasala. Gani, matuugin ang kasulatan, no? Nga kung ano aton ginapangas, aton man ginaani. Kaya kung nanakaw sang Diyos, natural lang na iya nga disiplinahon ka sang Ginoo. Ako niya magbalik ka sa iya. Amoy niya ang mga pagpahayag ni David sa iya ginagyan sang nagpalayo sa Ginoo. Kakaroon, magpamatian na kita sa isa kampanon. Udi na nga kung magpangamuyo kita, ang Diyos nagsaagin nga magpamati sa pangamuyo natin. Kaya ginapadungkan niya ang pangamuyo sa mga Kristohanon nga ang ila kabuhi na tugyan sa Ginoo. Na nagakabuhi siya malapit sa Diyos. Gina-honor sa Ginoo ila pagpangamuyo. Well, kamo nga maligon sa boxing, napirdi nga aton nga boksidor, si Manny Pacquiao. Pero matuod ka nagdahog siya. Ngaling malo naman ka mo sa boxing, no? Ginapresyar ginaton si Manny tungkol ka na Kristohanon siya. Nadamdaman niya ang siling niya matapos nga napirdi siya siling niya, I congratulate Jeff Horn. Kamana siling niya? And God is good. Laing gali kong Kristohanon ikaw, no? Ato yan ako man ito nga pagtilaw sa kay Manny Pacquiao. That was masaling natin very humiliating experience. Kaya ang kontra niya matuod nga maayo man nga boksidor, pero ito yung makagi-boxing sa mga world champion. Pero kay Piparado man, nabudlayan ni si Pacquiao. Apang matuod nga nagdaog siya. Kag hindi fair ang judgment sa mga judges. Pero isa butang ang luyag na ako nasiling din sa inyo nga yan to isa kadako nga pagtilaw kay Pacquiao. Kag sa mo nga defeat niya, ang Ginoo gyapon ang na-honor. Why siya magambal sa mga pulo nga nagapakalain kay Jeff Horn. Kung congratulate pa niya, and he said, God is good, the Lord is good. Kung di ka Christian, kung ay ka makilala sa Ginoo, kung natutuod, kung hindi ka matutuod yung Kristohano, hindi kaya makahambal sila. Ang magagawa sa baba ni Moya, ang pag-justify sa imo hampang, kung ano pa dara, o kung pag-komentar sa hindi maayo parte sa imo kaway, apang hindi inaamo si Pacquiao. Why? The only explanation to that is kay matuod na siya nga tumulo. Kristohano na siya. Nakabaton siya kay Kristo ngayon manluwas. So praise the Lord. Sa ang testimony ni Pacquiao, he was defeated, but in his defeat, he honored the Lord Jesus Christ. Wala na kita sa Kapitulo 31 sa mga Salmo. Chapter 31 na kita.
Kagining Kapitulo 31 ngayon isa ini ka makabig na to yang nga pangamuyo ini ni David kay siya man ang nagsulat sini nga kung mahimo mahilway siya sa mga troubles, mga pagtilaw, mga kabudlayan niya ginagyan. Amo ini makita nato diri. So special man ning salmo. May special ini nga kulugan. Hindi lamang kay David, kundi para sa aton. Kung tutukan natin ni kag pamalandungan si Mayo, hindi lang ni para kay David. Kaya mo ng pulong sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo para ini sa aton tanan. Hindi bala? Kaya dili-liwat makita natin nga ang mga Diyos nun yung mga tao na agaagi man sa pagtilaw. May nagulugan nga kung ikaw born again Christian na ikaw, nga exempted ka na sa pagtilaw, that is not true. Yung classic examples niya, magigana si Job. Gindescribe si Job, may isa ka Diyos noon, may nagluko ng tao, apang ginalaw niya isang Diyos, si Satanas, sa pag-test sa iya, pagtilaw sa pagtuon niya. So, ang mga Diyos noon, ang mga Kristohanon, ang mga born-again believers, they have their own troubles. Nag-remind ni sa ato sa verse sa 2 Timothy. Paliw bukas inyong mga Bibles, inyong bayan sa kasulatan. 2 Timothy 3:12. Amo ini makita naton. Kaduang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12. Nagasiling nga bayan sa kasulatan. Sa pagkamatuod ang tanan nga buot magkabuhi sing Diyos nun, kay Kristo Jesus magaantos sing paghingabot. Deklaro gina, those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya nakita nato ni sambit ko na karon diri sa ato pagtuon sa mga tao nga nagasunod sa Ginoo, iba sila gin panunog, iba gin pagkaon sa mga sapat, kagin pamatay sila tungod sa ina pagsunod sa Ginoo. So it's a fact. Matuod din nga ang mga Diyos nun nga tao, mga Kristohanon, kagi sa pagtilaw. Kung dito ka nag-star sa lugar sa mga ISIS, ba, kung Kristohanon ka, tapos ko ito, kaluluoy lang ikaw. Di ka survive sa tunga sa mga ISIS ngayon, sa mga terorista. Either patyon ka nila by the bullet, o kunot na yung kasing ulo. Tungod lang kay ikaw, Kristohanon. Gani matuod gini nga sa mga lugar nga ginakontrolado na sa mga tao, sa mga terorista nga sini. Kung Christian ikaw, hindi ka na magdugay dira. The best thing for you to get out because ang ilalaya tuyo na yan, eliminate kita mga Kristohanon. Kina mo, kontra nila mga Hudiyo. Nga papason gini ang nasyon sa Israel. Anyway, amo ini. Ang matuod gito sa kasulatan. Na kung Kristohanon ikaw, bisan may nadlukon ikaw sa Diyos, sa narak simbahan at nagalagay ka sa Ginoo, nagalambot kita ang mga pagtilaw. So the godly do have troubles just like David. Salmo Kapitulo 32, naghahambal 31, naghahambal ini sa mga nagligad ng mga ginagyan ni David, ng mga kabudlayan. And it also speaks of the present troubles. Ang ginagyan ng David, iban sa aton nakaagi man sini. Karon, amo man nga mga pagtilaw nagalambot sa aton kabuhi. So, sa aton pa, ang Salmo Kapitulo 31, may mensahe ni, hindi lamang sa nanaos kay David, kundi may mensahe ni para sa imo, para sa aton tanan. That's why ginabuksan natin Ginoo. May base may mga leksyon ako kung makuha ko rin adlaw sa kapamati ko sa tinapay sa kabuhi. Kahit yung imupulong niya para inistanan. Kung naman ang attitude natin, I'm sure the Lord has a message for you today. So versikulo 1 sa Kapitulo 31 sa mga Salmo. Amo ini mabasa natin. Psalms 31 verse 1. Nanong ginasiling nila? Mga Salmo Kapitulo 31 versikulo 1. Nagasiling ini, sa imo Ginoo nagadangup ako, dili ako pagpakahuyi, luwasa ako sa imo pagkamatarong. Amo ini mga pulong nga nagkawa sa bibig ni David. Deliver me in thy righteousness. Now, tandaan tayo na, no?
Sila niya, Ginoo, luwas sa ako sa imo pagkamatarong. Na anong buot silingon sini? Nga si David na kay balo, nga ang Diyos Yahweh ginalower ang iya standard. Kung ano man ang pag-judgment sa ato, ginabasi niya niya sa iya talaksan. Yan siling David, luwas sa ako, suno sa imo pagkamatarong, hukmi ako, suno sa imo talaksan. Hindi tungkol kay ako si David nga nagpatay sa kay Goliath kag hari sang una nga nubo-nuboon mo ang imo standard para sa ako. Hindi. You save me, you judge me according to your righteousness. Kuna mo na yan. Di bala ko sa mabatian natin na sa mga ginikanan nga ilamay ko ang ilabata madakpan ko isa kaya nakay-jindi sila sini. May mga siling kung niloy man di. Kung amo ng kasubuan, amo ng layi, amo ng talaksan, hindi mo na. Hindi tungkol kaya miguhay kita nga duha. Midyosan mo nga ipanubo ang silot sa akong bata. Kung ano man ang ina-require sa kasuguan, amo nang dapat ni mo sundon. Tingin na pa siya nato ng mga sumusta kay Karuniya. Bisan grabe sila mo, kung may kilala ikaw, ginainganyo nila ang West o kung sino man nila nga nubo-nubuan ang silot sa imo. Not according sa sunugid sa dapat ni mo batunon. So, amo ning leksyon nga makuha natin, David knew that God could not lower his standard. Kag sa talaksan sang Diyos, atong pagtuon din sang pulong sang Ginoo, sa talaksan sang Ginoo sa plano sang Diyos, ang tuyo sang Ginoo gid amo ang pagluwas sa aton nga makasala, kay puro kita makasala. Kang standard der sang Ginoo agud maluwas kita, amo nga hibian ta ludhan tang aton sala, admitihon tang kita makasasala. Number 1 ginaya mo talaksan sa Diyos, hindi ko kaluwas sa inyo until nga magkilala kamo nga kamo mga malauton ka makasala. That is God's standard. We have to admit first that we are sinners, that we are condemned because of our sin, that we are without hope, that we are God's enemies. Amo ng pulong sa Diyos na talaksan o kung standard. Ikaduha nga, bahay sila nga standard nga dapat nga hinulsulan ta nga aton sala. Admitihon tayo ni, kag hinulsulan ta, talikdan naton. Kaya hindi ginaton mangko ng kaluwasan, hindi kita mapatawad sa Diyos unless nga mag-admit kita, mag-repent kita sa aton mga sala. And then after that, agud maluwas ikaw, kilalahon nimo si Jesus nga mo nagbayad sini, agdahon mo siya, batunon nimo siya nga imo manluwas. That's the only way to go to heaven, to be born again. That's why the Lord Jesus Christ said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. You must come to me. You must believe that I died for your sins. Admit that you are a sinner and believe, accept me by faith, that I died on the cross to pay for your sin. That is God's standard of salvation. Kaya mati ang sala nag-require sang penalty, di ba? Wages of sin is death. Managisilin sa Romans 6:23. Hindi makita makabayad sini. Kinanglan nga may isa nga magbayad kaya hindi kita kabayad. Hindi kita kasaranggid. Kulang kita sa pagbayad sini. And somebody paid for it. Na anong ginhimo sang Diyos? Nangita siya sa pagi. Kang pagi sa Ginoo, ginpadala niyang yabugtong anak, nagkarisa sa nigaruta, nagpakatao ini siya. God became man in the person of Jesus Christ. Agod sa pagpalansang sa krus, agod bayaran ang aton mga sala. So gina-point sang amay ang ianak, the Son, to pay for our sin because we cannot pay for it. And Jesus Christ was the one who paid for our sin. Di klaro ina? Amo ining talaksan sa Ginoo. Ato niya lain na ang paagita sa kaluwasan, nalang niya magpamimbro ka sa simbahan, di ano na pamimbro, kinahanglan magpabunyag ka, kay kung naway ka mabunyagan, hindi ka maluwas, damo lang kita padihot. Sa iban nga maliyon, damo lang ina mga paagi, agod na mga luwas sila. But in the Bible, sa pulong sa Diyos, there is only one way, kagamo ini. Hindi kita kabayad.
Ang Ginoo nagpaagi, mangita si paagi o babayaran ni, kang ginhimo niya ginpadala niyang ianak nga mo nagbayad sa ato sala paagi siya kamatayan sa krus. That's the only standard. Ang inasiling dis kasulatan. Na kung batunon ta siya maangkon nato ng kaluwasan. Amo na makita nato sa versikulo 1 sa kapitulo 31. Luwasa ako sa imo pagkamatarong. According to your standard, judge me, or according to your righteousness. Okay? Now, ikaduha din yung makita natin. Sa versikulo 2, ilingig sa ako na imo idulungog, luwasa ako sing madali, magmabakod ka nga igang sa akon, balay sang kabakuran sa pagluwas sa akon. Okay, amo nang ginasiling sa verse 2. Be thou my strong rock, bato. Kinanglan kita sang malig-on nga bato. Kita sigat sang baybay, makita mo ng madalagko nga bato nga bisan nanong hampak sang hangin sang bagyo kung balod. Wala nagakalingkang. May dinalan ba din sa pag-explain siya na kinanglan isa-isa na ako niliwat sa inyo sa Matthew 16. Kaya ining reference ganyan naghambal ini kung sino ang bato. Who is the rock? Iba niya kasiling nga si Bahan among rock. Ha? Iba niya kasiling mga religious leaders among rock. Pero nano kasiling siyang Bible na nangot siya ni. Matthew 16:18. Matthew 16:15 to 18. Basahan ko pala sa inyo. Kaya mo klaro, gininiya nga nagapatag sa aton. Kung sino ang bato nga nahamtangan sa aton pagtuo. Matthew 16:15 to 18. Nagpamangkot siya sa ila, apang sinublas ako sa inyo. Nagsabat si Pedro, Simon Pedro, o kung San Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos nga buhi. Wow, grabe ang pagpahayag ni Pedro pagpamangkot ni Jesus kung sino siya. You are the Christ, the Son of the living God. The fact that He's the Son of God, sa ato pa, Diyos man siya. Ang ginaugali sa pagka-Diyos, ara sa iya kay anak sa Diyos. Ano balakon? Halimbawa, sapat na anak sa karbaw, ginaugali sa karbaw, ara man sa bata niya. Kag diri si Pedro, gitawag niyang Inosos, the Son of the living God. That means the nature of the Godhead of deity ara sa iya. Nga nakapahayag man ni sa iyang pagka-Diyos. Ikaw ang Kristo, anak sang Diyos nga buhi. Kag sa Jesus na siling sa iya, bulahan ikaw, Simon Bar-Jonas o kon San Pedro. Kay wala pag ipahayag ini sa imo sang unod ka dugo, kundi sang ako na mahay nga yara sa langit. Ako man nagasiling sa imo, silinig ni Jesus kay San Pedro. Ikaw si Pedro, kag sa ibabaw sining igang o kundak bato, tukuron ko ang akong iglesia, kag sa mga kagang gahom sa kamatayon, hindi makalandas sa inyo. Sabi liyo ko sa isa sina, nanong kulugan sina, thou art Peter. Verse 16. Ining ngalan nga Peter nga ini sa Grigo amo ng pulo nga Petros in Greek. There is only one meaning to that. Petros means a small rock, magabay nga bato. Meaning to say in Jesus, thou art Peter or Petros, a small rock. And then ano ba and upon this rock, hindi na si Pedro ang ginadefer niya. Primero si Pedro, thou art Peter Petros, meaning a small rock. And upon this rock, I will build my church. Kaglaina ina nga Greek word yung gingamit nila. Upon this rock, ang Greek word na mong pulong nga Petra. Why na iban? Kamo nga nakahibal sa Juta yung Grigo, amo na kulugan niya. And upon this rock or Petra, and the meaning of that Petra is a massive rock, a big rock. Kag dyan napasa ng iglesia, hindi kay Pedro. Kita nyo na? Tama na nakaklaro. Thou art Peter, a small rock, and upon this rock. Nakikita ya parehas makaiba Pedro magagmay nga mga bato nga ang aton foundation, ang dako nga bato nga amo si Kristo. Upon this rock I will build my church. Kita magagmay nga mga bato katulad kay Pedro nga tungtong dira butang dira sa isa ka dako nga foundation, dako nga bato amo nga mo si Kristo Jesus. So
So the foundation of the church is Jesus Christ, the big rock. Amoy na, may niguma. So magpamangkot sa pagsambit diri sa masalmo about the rock that refers to Jesus Christ. Tama ka bakod. Nga wala na sing bagyo kung ano man nga makadula sina. Christ is the rock, the strong foundation. Natawagin niya sa 1 Corinthians 3:11, the chief cornerstone. Bato sa pamagang. Okay, muna nila makita naton. Salamat sa Diyos ng aton pagtuo na pasa din sa malig-on nga sadsaran nga mong bato nga mo si Kristo Jesus. Kaya mo ng kalugan sinangabahin sa kasulatan. And then versikulo 3 siling diri sa Psalms 31 nagasiling ini nga bahin sa kasulatan 31 verse 3, kay ikaw abo ang akon igang, sing David, kag akon kuta, tungod sa imong ngalan ubay ako kag tuytoy ako. For thou art my rock and my fortress, therefore for thy name's sake lead me and guide me. So question ra sa versikulo 3, ang imo bala, ang bato bala nga pasara nimo sa iyong pagtuo, amo bala si Kristo? Amo bala ang Diyos? Is the Lord God your rock? Are you resting your faith on the rock which is Jesus Christ? Which is God manifest in the flesh? Hindi siling padrasas ng man nga versikulo 3. Tungod sa imong ngalan ubay ako kag tuytoy ako. You are my rock and my fortress. Ining fortress nga niyang kalugan siniya, amo ning isa ka bagay nga naghatag sin protection sa aton. Kita mo sa mga santuanay, tama ka bakod sa ilang fortress, amo na nagaprotect sa ila kung may magsulong nga kaaway, may mag-atake sa ila. Inang fortress nga na, amo na ila pader, amo na ila mabakod dira nga nagalibot sa ila syudad. That is your protection. Kaya hindi makasulod ng kaaway. Kamu man. Hindi kaaway tayo ini nga si Satanas, iban pa nga nagahalit sa aton. Luyag nila masulod sila. Luyag sila nga gubon ng aton nga kabuhi. But we have a strong rock. We have a solid rock. We have our fortress, and that is the Lord Jesus Christ. So is He your rock? Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. In His name. Sa ngalan sa Ginoo, hindi sa ngalan ni David, kundi sa ngalan sa Ginoo mo siya nagagiya sa aton, nagatuytoy sa aton. Privately, sa versikulo 4, siling diri, palusa ako sa pukot nga ginaladlad nila sang tago sa akon, kay ikaw amo ang akon pamakod akon protection. So that is what we find in verse 3 and 4. Ang versikulo 5 siling diri, sa imo kamot ginatugyan ko ang akon espiritu, ikaw nagtubo sa akon, o Ginoo ikaw ang Dios sang akon nga kaluwasan. Sounds familiar, no? Di nyo na nadumduman nga expression, into thy hands I commend my spirit. Nadumduman nyo si Jesus ang nagkakabit siya dito sa cross. So wala pa niya matugyan voluntarily ang iyang kabuhi, ang espiritu. Siling sa amay, into thy hands I commend my spirit. And he gave up the ghost. Siya iya voluntarily. May gahom siya sa pag-give up, sa pagkuha sa iyang kabuhi. May gahoman siya sa pagpabalik sini. Manang na sila sa kasulatan. Juan Kapitulo 10, versikulo 18, mabasa natin dira. This is what Jesus Christ said on the cross. Kagabi niyo, matuod man niya sa tanan nga mga nagahigugma sa Ginoo. Si Stephen man, ang muna isiling niya. Kagiban pagid nga mga manugwali diri sa balaan ni kasulatan. Kag
Hindi lamang siling ni Stephen, Lord Jesus, receive my spirit, siling niya. Amo man si John Huss, itong ginpatay man sa niya kaway, siling niya, I commit my spirit into thy hands. Amo man si Polycarp, sa ginagatungtong siya, itong kasunugon siya. Amo man ining mga pulo nga nagkawa sa bibig. Bisan pa si Martin Luther, isang nagatuban sa kamatayon. Amo man kita, no? Kuntiyo na ko ang just, Lord, into your hands, I'm ready. I commit to you my spirit. Amo ni makita naton sa sininga dinalansang kasulatan. Magabyan amo ni Kapitulo 31 sa mga Salmo. Huwag pa nato matapos ini, tapuso naton sa masunod natin nga pagtuon sa masunod nga adlaw. Salamat gid sa iyo pagbuyog sa akon, ang Ginoo magpakamay gid sa iyong tanan.